Nauwi sa deadlock ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan dahil sa isyu ng kontrol sa Strait ng Hormuz at kapwa panigay nagbabalak ipagpatuloy ang digmaan. Ipinahayag ng Iran na hinihiling nito ang ganap na soberanya sa Strait ng Hormuz at ang karapatang maningil ng buwis para sa pagdaan ng mga barko, habang si Donald Trump naman ay nais niyang siya mismo ang may kontrol sa strait. Sinabi rin ni Trump na winasak ng Estados Unidos ang sandatahang lakas ng Iran kabilang ang hukbong dagat. Ngunit pinakita ng Tehran na handa pa rin silang makipagdigma gamit ang mismong winasak na hukbo. Sa ganitong paraan, nabubuod ang unang resulta ng negosasyon. Inulit ng Iran ang kanilang mga hindi mapag-uusapang limitasyon. Nagbabala si Pangalawang Pangulo J.D. Vance ng US na hindi magiging mapagparaya ang mga negosyador ng Amerika sa mga pakana ng Iran. Sinabi ni Donald Trump na sinimulan na ng Estados Unidos ang paglilinis sa kipot ng Hormuz. Talakayin natin na yon ng sabay-sabay kung ano nga ba ang nangyayari sa mga negosasyon sa Pakistan sa kasalukuyan. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ng sabay-sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description din ang link nito. Kaya hanggang hating gabi ng Sabado sa Islamabad, nagpapatuloy ang pagpupulong ng mga mataas na opisyal ng Amerika at Iran sa pinakamataas na antas sa nakalipas na 50 taon. Sa pulong na ito, sinisikap nilang tapusin ang 6 na linggong digmaan. Bakit 50 taon? Dahil noong huling pagkakataon na nagkita ang mga opisyal ng Amerika at Iran sa ganitong kataas na antas ay bago pa magsimula ang Rebolusyong Islamiko noong 1979. Ayon sa source mula sa Pakistan, nagpapatuloy hanggang malalim na gabi ang direktang negosasyon sa pagitan ni US Vice President J.D. Vance, espesyal na sugo Steve Witkoff, manugang ni Pangulong Trump na si Jared Kushner, tagapagsalita ng Parlamento ng Iran na si Mohammed Baker Ghalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi. At may mga hula na magpapatuloy pa ito hanggang Linggo. Kasama rin sa pulong ang hepe ng hukbong sandatahan ng Pakistan na paborito ni Donald Trump at konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps. At ngayon mismo, ayon sa Financial Times, lumabas mula sa Islamabad na ang negosasyon sa pagitan ng US at Iran ay napunta sa deadlock dahil sa issue ng kontrol sa Strait ng Hormuz. Iginigiit ng Iran na mapanatili ang kontrol sa daan ng tubig at maningil ng bayad sa mga barko. Ibig sabihin, hinihiling ng Iran na silang lumabas na panalo sa digmaang ito. Ibig sabihin, ang kipot ng Hormuz ay dapat kilalaning teritoryo lamang ng Iran at tanging Tehran lang ang may karapatang magdesisyon kung sino at paano papayag ang dumaan dito. Nakakatuwang isipin na dati hindi hinihingi ng Iran ang ganito sa negosasyon bago magsimula ang digmaan. Isa pa ito sa nagawa ni Donald Trump. Iminungkahi ni Trump sa mga Iranian na gumawa ng pinagsamang negosyo para mangolekta ng buwis mula sa mga dumadaang barko at paghahatian nila ang pera. Ibig sabihin, huwag kayong magulat, iminungkahi ni Trump sa Iran na magkapartner para kumita mula sa mga kaalyado, ibig sabihin, mga bansa sa Persian Gulf. Ayon sa nalaman, tinanggihan ng mga kinatawan ng Iran sa negosasyon ang ideya na magkatuwang na kontrol kahit may mataas na antas ng pagpupulong. Ibig sabihin, sina US Vice President J.D. Vance at Iranian wartime leader Mohammad Baghir Ghalibaf. Iniulat ng kinatawan ng Estados Unidos na nitong Sabado, ilang barko ng hukbong dagat nila ang tumawid sa Strait of Hormuz kung saan ang pagharang ng Iran ay nagdulot ng pinakamalaking pagkaantala sa kasaysayan sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Pinabulaanan ng pambansang telebisyon ng Iran at isang source mula sa Pakistan ang impormasyong may dumaan na barkong Amerikano sa rutang ito ng tubig. Ayon sa kanila, lumapit sila sa kipot pero binalaan ng mga Iranian kaya agad silang umalis. Sinabi ng Central Command ng US na nagsimula ng alisin ng mga barkong Amerikano ang mga mina sa kipot ng Hormuz kahit hindi alam ng mga Iranian at di umano'y pinalayas nila ang mga Amerikano mula sa kipot. May isa pang palatandaan ng controversial na issue. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Iran sa Reuters na pumayag ang Estados Unidos na i-unfreeze ang mga asset sa Qatar at iba pang banyagang bangko, ngunit agad itong itinanggi ng Amerika. Dito natin nakikita na hinihiling ng Iran ang pag-unfreeze ng asset bilang kondisyon sa kasunduan.
At heto, isang mataas na source mula sa Iran ang nagsabi pa na ang ganitong pag-unfreeze ay tanda ng pagiging seryoso ng mga negosasyon. Bago nakita ng personal ang kinatawan ng Estados Unidos at Iran, nagkaroon muna ng magkakahiwalay na pagpupulong si Punong Ministro Shahbaz Sharif ng Pakistan sa mga Iranian at Amerikano para muli itakda ang kanilang mga pulang linya. Nais ng Tehran na kilalanin ang kapangyarihan at soberanya nito sa Strait of Hormuz, kabilang ang pagsingil ng bayarin sa pagdaan at pagkontrol sa pag-access. Ang kipot ay makitid na daanan para sa halos 20% ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Hinihiling din ng Iran ang ganap na pagtigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Lebanese Hezbollah na ayon sa kanila ay dapat naging bahagi ng orihinal na kasunduan sa Estados Unidos. Itinatanggi ng Israel at US na kasama ang Lebanon sa ceasefire deal. Sabi ng White House, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan na parang maling pagkakaunawa ng mga Iranian. 6 na linggo nang nagsimula ng kampanya militar laban sa Iran kasama ang Estados Unidos ang Israel, ngunit hindi ito kinakatawan sa anumang negosasyon na yon. Ang Pakistan bilang host na bansa ay walang diplomatikong relasyon at hindi kinikilala ang soberanya ng Israel. Malinaw na magkakaroon pa ng hiwalay na usapan ukol sa Lebanon. Nanawagan ng Israel sa mga otoridad ng Lebanon na makipagdialogo tungkol sa pagdidisarma ng grupong Hezbollah. Para maintindihan paano pinipilit ng bawat panig ang kalaban sa negosasyon, balikan ang huling pahayag at aksyon. Paulit-ulit nag-post sa social media si Pangulong Donald Trump ng US at sinabi niyang walang alas ang mga opisyal ng Iran para sa negosasyon. Higit pa ron, isinulat pa ni Trump at ito ay CP, ang tanging dahilan kung bakit sila buhay pa ngayon ay dahil sa pagsisimula ng negosasyon. Inakusahan niya ang Iran ng pang-ingikil gamit ang Strait of Hormuz at sinabing mananatiling bukas ang kipot kasama man sila o wala. Sinabi ng pangunahing negosyador ng Amerika, J.D. Vance, na positibo ang pananaw nila sa negosasyon, ngunit nagbabala kung subukan tayong lokohin, malalaman nilang hindi madaling malinlang ang grupo ng mga negosyador. Sa parehong panahon, sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na pumapasok ang Tehran sa negosasyon na may malalim na kawalan ng tiwala dahil sa mga naunang pag-atake sa Iran noong mga nakaraang negosasyon. Si Araghchi, na kabilang sa delegasyon ng Iran sa Pakistan, ay nagsabi na handa ang kanyang bansa na gumanti kung sakaling magkaroon muli ng pag-atake. Ipinakita ng magkabilang panig ang kanilang dala sa negosasyon. Kasabay nito, muling inilatala ng Iran ang kanilang 10 puntong panukala. Nakapaloob dito ang panawagan para sa garantisadong pagtigil ng digmaan at ang kawalan ng mga susunod pang pag-atake. Ipinanukala rin ang pag-alis ng mga ekonomikong parusa at ang pagtatatag ng kontrol sa kipot ng Hormuz. Kasama rin sa panukala ang pagtigil ng labanan kontra sa mga rehiyonal na kaalyado ng Iran na siyang mga grupong terorista. Direktang nananawagan ng pagtigil sa pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah, teroristang grupo sa Lebanon na suportado ng Iran. Nagbigay ang Estados Unidos ng 15 puntong panukala bilang tugon, kabilang ang paglilimita sa programang nuklear ng Iran at pagbubukas muli ng Hormuz Strait. Ngunit ang pagsasara ng Iran sa Hormuz Strait ang naging pangunahing estratehikong kalamangan nito sa digmaan at maging sa negosasyon. Pumapasok sa kipot ang mga barkong pangkalakalan na humaharang sa pagdaan ng langis, gas at pataba. Noong Sabado, ang spot price ng Brent na langis ay lumampas sa $64. Bahagyang mas mababa ito kaysa noong nakaraang linggo, pero higit 30% pa rin ang taas kumpara noong unang araw ng digmaan. Bago ang sigalot, halos 1/5 ng global na kalakalan ng langis ay dumadaan sa kipot ng Hormuz. Mahigit 100 barko kada araw, ibig sabihin napakarami nyon. At pagkatapos ng pag-anunsyo ng tigil putukan, naitala na lamang ang 12 barko na dumaan sa kipot sa loob ng ilang araw. Dati, mahigit 100 ang dumadaan araw-araw. Kaya sa ngayon, nasa deadlock pa rin ang mga negosasyon at gaya ng nakikita ninyo, lahat ay nakasalalay sa kipot ng Hormuz na inuulit ko, hindi man lang napag-usapan bago magsimula ang digmaan. Sa negosasyon bago magsimula ang labanan ng Estados Unidos at Iran, hindi napag-usapan ang kipot ng Hormuz. Ngayon, ito na ang pangunahing paksa nila.
Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, alam nyo na kung ano ang dapat gawin. Maaari nyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description o QR code sa screen. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa description din. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap habang dumarating ang mga ito. Yun lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.